po. Pero may good news tayo diyan, mga kababayan. So, meron tayong good news diyan, no? Ano ba bukas? 7, Linggo, mga bossing. 7, Linggo, mga kababayan. Meron pong gagawin ang Pilipinas, kung di ako nagkakamali, kasama ang Japan at Australia. Ayan, mga bossing, no? Asan ba 'yon? Wait lang, ha. Asan ba 'yon? Pilipinas, Japan, Australia, at may isa pang bansa at Estados Unidos. Magkakaroon sila ng pagsasanay, mga kababayan. Ako, naniniwala po ako na itong pagsasanay nito talagang para makontra o malabanan na itong bullying na ginagawa ng mga Chino, mga bossing. So, ang sabi ko, sana nandiyan yung barko ng Australia, nandiyan yung barko ng Estados Unidos, nandiyan yung barko ng Japan, no? Sabay-sabay kapag magre-resupply ang ating gobyerno para po doon sa BRP Sierra Madre. Ayan, maganda yan, mga kababayan. Maganda yan kasi tingnan natin kung bobombahin tapos magdadala sila nung kasi ang ating Pangulo naman, mga kababayan, talagang talagang pinangangalandakan niya, no? Na kailangan gawin, ayusin yung BRP Sierra Madre. Hindi pwedeng kagaya nung sinasabi na style ni Roque na ginawa daw nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na kumbaga diskarte ang tawag niya, pero parang discarding patago discarding takot para po sa akin, mga kababayan. Na tipo bang dadala kami ng pagkain at inumin, yun yung pinag-usapan ng China at Pilipinas, pero may nakapaloob doon na panggawa ng BRP Sierra Madre. Hindi uubra yon, mga kababayan. No? Kung talagang titindigan mo yan, kagaya po nung ginagawa ng ating Pangulo, pinapangalandakan niya na kailangan ito gawin. Hindi yung patago, hindi yung kung ano, kailangan ipangalandakan na gawin. So, ang iniisip ko, kung sakali na merong barko ang Australia, merong barko ang Pilipinas, merong barko ang Estados Unidos, sabay-sabay, no? Magdadala ng resupply. Nako, tingin ko hindi po porma ang dyan, ang China, mga kababayan. Tingin ko lang po, no? Kasi egol na sila doon Egol na po sila, mga kababayan, pag ganun ang nangyari. Sabi naman nung iba, gusto nyong tumindig tapos nagpapahanap kayo ng kakampi sa Estados Unidos at sa Japan at sa Australia. Bakit hindi kayo tumindig? Mga kababayan, alam naman po natin sa sarili natin, no, na ang ating bansang Pilipinas hindi pa ganap, no, na talagang kayang sumabay sa puwersa ng digmaan, mga bossing. Kaya lang, syempre, etong mga kalapit bansa naman po natin, mga kababayan, yan po ay tinutulungan tayo. Bakit? Dahil alam po nila yung katotohanan at alam po nila kung paano tayo binubuli nitong mga Chino, mga kababayan. Alam nila kung ano ang totoong istorya, no? Sila din po ay hindi naniniwala dito sa 1,000 dash line o 10 dash line o 11 dash line, kung ilang dash line yang gusto ng Chino, mga kababayan. Gago! Ang dami ng dash line no? Talagang ayaw paawat, mga kababayan. So, tingin natin, mga kababayan, na itong pagsasanib puwersa, no, ng Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos malaki ang maibabawas sa ginagawang bullying, no, nitong mga Chino, mga kababayan. Ayan. Sabi ni Mila Valdez, good evening po, Sir Mark R. Wala na sa sarili yang si Bukeke. Bakit Bukeke ang tawag nyo kay Maharlika, no? So, good news yan, no, mga kababayan, kasi talaga namang yun ang nais natin Yun ang nais natin, na talagang tumindig tayo para sa ating mga, kumbaga, kung ano talaga yung sa atin, no? Hindi yung tipong ano lang naman yan, sandbar lang naman yan. Hayaan na natin yan, no?
yung sandbar na yun, wala naman daw tayo makukuha kaya hayaan na lang. Kaya lang ang problema dito 'no, sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, yung sandbar na yun mismong nasa loob po ng ating teritoryo, mga kababayan. Kaya po itong mga pagtulong na nanggagaling po sa Australia, Japan, Estados Unidos, mga bossing, malaking bagay po sa Pilipinas. At sila po talaga yung lumalapit sa atin, mga kababayan. Kasi dahil po alam nila kung ano yung mga katotohanan at ano po talaga yung ginagawang pambubuli nitong mga Chino. Okay?